Naku po mga kapatid, mainit na pinag-uusapan ngayon itong panibagong anunsyo ng Amerika na 75 o 75 na mga bansa ang hindi na makakapasok ng Amerika. No? Ito'y magsisimula sa January 21. Ang tanong, kasama ba dyan ng Pilipinas? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Again, meron tayong panonooring balita. Ito'y mula rito sa UNTV News. Merong anunsyo ngayon ng Amerika simula sa January 21. No, hindi na makakapag-apply ng US visa ang mga residente mula sa 75 bansa. No, simula yan sa January 21. Ano ba yung visa? No, bukod dun sa passport, ito yung isang importanteng dokumento na kakailanganin mo para makapasok ka sa isang bansa. Hindi sapat kasi passport, syempre. Merong mga visa-free country, pero dito sa Amerika, para makapasok ka, kung ano man ang gagawin mo dyan, di ba, kailangan mo ng visa. Pero dito, mga tol, sa panibagong anunsyo ng Amerika, 75 bansa ang ipinahihinto na, no, ang pag-i-issue ng visa. Tanong, kasama ba dyan ng Pilipinas? Tayo bang mga Pilipino ay hindi na makakapasok pa ng Amerika? Samahan ninyo ako mga tol, alamin natin tong balitang ito mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Our visa system, okay, who you allow to visit your country should reflect the national interest. And so our visa process basically is, and there are some times we'll deny people visas. Itinigil ng US ang pagproseso ng lahat ng visa processing sa 75 bansa. 75 kung titingnan mo mga tol, medyo may karamihan din dun, no? Ang maganda lang kasi rito sa US, hindi sila nagre-rely o hindi sila umaasa sa turismo, 'di ba? Hindi sila yung pupuntahan dahil sa mga tourist spot, mga tol. Though maraming tourist spot sa kanila, pero hindi doon na tumatakbo mga tol yung kanilang ekonomiya. Kahit sila lang okay na sila eh. Unlike sa atin, 'di ba mga tol, yun ang ano natin, pinantatawag natin turismo. Sa kanila hindi. So wala silang pakialam diyan kung 75 na bansa ang apektado, yung mga mamamayan niyan. Ngayon ipinahihinto nila yung visa application diyan. Naku po. So hindi na makakapasok ng Amerika itong na kasama sa 75 bansang to. Bilang bahagi ng malawakang crackdown ng Trump administration sa mga visa applicants na posibleng maging pabigat sa ekonomiya ng bansa sa hinaharap. Grabe no? Sa ibang bansa, yung mga turista o yung ibang mga tao na papasok sa kanila is makakatulong para sa ekonomiya. Dito mga tol, kung ano yung mga nakikita nilang pabigat, wag na kayong pumasok dito, di namin kayo kailangan. Ipinag-utos ng US State Department sa mga konsulado ng Amerika na tanggihan ng visa applications habang masusing pinag-aaralan ng ahensya ang pagpapabuti ng screening at vetting procedures para dito. Kabilang sa listahan ng mga bansa ay Denied visa application mula sa Russia, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Egypt, Nigeria, Thailand, Yemen, Somalia. So ilan lang to kasi 75 countries yun. So ilan lang to mga tol, 10 lang tong pinapakita. Ay ang Russia, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Egypt, Nigeria, Thailand, Yemen, Somalia at iba pa. Hindi naman kabilang ang Pilipinas sa mga nasabing bansa. Di okay. Ang desisyon ng Trump administration ay matapos ang investigasyon nito sa estado ng Minnesota na umano'y naging sentro ng visa fraud ng mga Somalian immigrants. Ooh. We're investigating large-scale visa fraud, and the Department of Justice has already charged nearly 100 people in criminal conspiracies in Minnesota. They're all over the place. Masyado lang talagang maingat mga tol yung Amerika sa mga
mamamayan na pumapasok sa kanila. Actually, malaking bagay din yan sa isang bansa, no? Bukod halimbawa tayo, 'di ba? Nangangailangan tayo ng turismo. Kailangan natin 'yon, mga tol. Kaya talagang inilalako natin sa buong mundo yung ganda ng Pilipinas. 'Di ba? Para mas maraming turista, mas marami ang kita ng turismo, 'di ba? Mas malaki ang kita ng turismo, lalong-lalo na yung mga umaasa talaga sa mga tourist, lalong-lalo na for example, Boracay, Palawan, yung mga ganong lugar, mga tol. Pero syempre, kapag tayo'y naging maluwag pagdating dyan, dito na ngayon tayo posibleng pasukin din ng mga, alam nyo na, katulad na lang halimbawa mga tol, di ba napabalita nitong nakaraan nung nagkaroon ng shooting doon sa, nakalimutan ko kung anong lugar yung, di ba yung mag-ama, namaril sila ng namaril doon sa lugar na yon. Sinasabi mga tol na bago pa man sila pumunta sa lugar na yon at isagawa yung pamamaril na yon, dito daw muna sila nagpunta sa Pilipinas. At saka dito sila nagsagawa ng ng pag-iensayo, parang ganoon mga kapatid. No, isa pa nagiging dahilan mga tol yung pagkakaroon ng mga illegal alien dito sa ating lugar mga tol. Nagkakaroon ng mga sindikato, for example mga kapatid, yung 'di ba yung sa Pogo, ang daming mga nakapasok na wala namang dokumento, walang kumpletong papeles, 'di ba? Kasi nagiging maluwag dito, mas lalo nilang pinahihigpit yung screening. Tapos bukod doon sa pinahihigpit nila yung screening mga tol, talagang hindi na pwedeng makapag-apply ng visa kapag ikaw ay residente nitong bansang to. Kaya ikaw ay ganito. For example, Thailand. No, kung ikaw ay galing sa Thailand o kaya Thailand citizen ka, mag-a-apply ka ng US visa, denied ka na. No? Ganun sila kahigpit. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi naman kasi sila umaasa sa turismo Mula ang polisiya sa January 21 at magpapatuloy hanggang sa matapos ang reassessment ng State Department noong November So hindi naman siya panghabang buhay. Hanggang matapos lang yung reassessment. 2020. Balikan natin. Sa matapos ang reassessment ng State Department. Noong November 2025, una nang ipinag-utos ng Trump administration sa mga konsulado nito na ipatupad ang mas mahigpit na screening rules para sa visa applications at i-deny ang mga aplikanteng makikita ang posibleng umabuso sa public benefits. Kabilang sa ikinokonsidera sa bagong screening ay ang estado ng kalusugan ng aplikante, edad, English proficiency, financial status, at maging ang posibilidad ng long-term medical care. Mahalaga yung kalusugan, di ba? Diba? At saka yung financial status. Kasi paano ka mabubuhay dyan? Baka maging TNT ka lang dyan kung wala kang kakayanan para mabuhay dyan. Kasi alam naman natin mga tol, hindi rin biro ang dyan, ang cost of living dito. Particular mga tol sa New York, di ba? Giit ng State Department, kinakailangan ng paghihigpit upang hindi maabuso ng foreign nationals ang taxpayer money na dapat lamang sa welfare at public benefits ng US citizens. Naiintindihan natin yung ganun mga tol. Kasi dapat talaga una sa listahan, American people, dahil taxpayer sila Sana all ganun no? Sana ganun din sa atin mga tol. Napakalaki ng kinikita ng gobyerno natin sa mga tax ng mamamayan. Pero sad to say, hindi ganun kalaki yung benepisyong nakukuha ng mga taxpayer. Sabi nga mga kapatid, kung titignan mo, mas maganda pa nga daw ang pamumuhay ng ng mga talagang as-ing mahihirap dito sa Pilipinas kaysa yung middle class Kasi yung mga middle class mga tol, sila yung kailangan magtrabaho kasi sila yung may binabayarang buwis. Diba? Sila yung kailangan talagang gumastos kapag halimbawa meron silang mga health emergency. Kapag may mga emergency sila, kung ano man, kailangan talaga nilang gumastos. Sabi rito sa mga napanood ko, unlike sa mga talagang as-ing nandoon sa laylayan, sila yung walang binabayarang tax, 'di ba? Sila yung mga nakakakuha ng mga ayuda, 'di ba? Sila yung kapag nangangailangan talagang merong nakalaan para sa kanila. Hindi naman natin masasabing totoo 'yon, pero 'yun yung nakita natin, sa mga post online. Mas kawawa pa daw yung mga talagang nasa middle class na naghahanap buhay kasi kapag halimbawa mag-a-apply sila ng tulong mula sa gobyerno, napakarami pang gagawing pagsusuri bago ka mapahintulutan tumanggap nung ganong klaseng
Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya yun mga tol? No, totoo kaya yun? Carmela Marinda, UNTV News and So yun na ngayon, good thing mga tol at hindi naman kasama ang Pilipinas dito sa 75 bansa na ipinahihinto na ang visa application sa US. Good thing at hindi naman kasama ang Pilipinas diyan. Kasi may nabasa ako sa isang post bawal na ang Pilipinas sa Amerika. May nag-repost pa nga sabi, di bawal na rin kayo rito sa Pilipinas, parang ganun. Sa atin mga tol, hindi natin pwedeng isarado ang pintuan ng Pilipinas sa mga turista. Lalong-lalo na mga tol, na kapag sila ang pumupunta rito sa ating bansa, talagang sila ang malaki ang gastos, malaki kasi pera nila, kaya talaga nilang gumastos Hindi pwede at magsasara ng tourism sa atin mga tol kapag nangyari yan. 'Di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.